Hello guys! Welcome back. Today's vlog is super important. Pag-uusapan natin ang mga signs na baka hindi iniisip ng asawa mo ang future niyong mag-asawa. Hindi ito para manira, kundi para maging aware tayo at matulungan natin ang isa't isa to build a better life together. Kung ready ka na, let's get started! Narito ang ilang palatandaan na maaring nagpapakita na ang asawa mong lalaki ay hindi iniisip o pinaghahandaan ang kinabukasan ninyong mag-asawa. Number 1, walang plano sa karir o kabuhayan. Hindi siya nag-iisip ng long-term goals tulad ng promotions, negosyo, savings o investments. Number 2, walang ipon o hindi marunong humawak ng pera. Gastador, walang budget plan, laging ubos ang pera o umaasa lang sa sweldo ng walang iniipon. Number 3, walang interes sa health or retirement plans. Hindi siya nag-iisip magpa-insurance, magpa-retirement fund like SSS, GSIS, or private savings. O simpleng hindi nag-iingat sa kalusugan niya. Number 4, ayaw pag-usapan ang future. Kapag binabanggit mo ang mga bagay tulad ng bahay, edukasyon ng anak, retirement o kahit simpleng goals nyo bilang mag-asawa, umiiwas siya o nagbibiro lang. Number 5, immature o impulsive. Gusto niya lagi instant gratification. Gastos dito, bili doon, walang focus sa pangmatagalang resulta. Number 6, walang malasakit sa responsibilidad. Halimbawa, ayaw magplano ng insurance para sa pamilya. Hindi naglalaan ng oras para mag-settle ng mga importanteng documents like testament, healthcare plans, etc. Number 7, hindi niya iniisip ang pag-aari o bahay. Wala siyang plano magkaroon ng sariling bahay o lupa. O parang okay lang sa kanya na magrenta habang buhay. Number 8, hindi seryoso sa edukasyon ng anak. Kung may anak kayo o plano pa lang, hindi siya nag-iipon o naghahanda para sa future edukasyon ng anak. Example, college fund, scholarship, at marami pang iba. 8, lagi siyang bahala na mindset. Imbis na magplano, lagi niyang sinasabi, bahala na si Batman o hindi ko na muna iniisip yan. Hindi proactive sa pagsosolve ng problema o pagharap sa future o risk. Number 10, hindi marunong humawak ng oras, set ng priorities para sa long-term growth. Number 11, hindi nag-i-invest sa sarili niya. Ayaw matuto ng bagong skills, ayaw mag-improve sa career, hindi interested sa financial literacy, self-development, or kahit health. Number 12, puro luho ang inuuna. Mas inuuna ang gadgets, luho, bisyo o barkada kaysa sa practical needs ng pamilya tulad ng savings, emergency fund o bahay. Number 13, hindi nakikita ang sarili niya bilang provider. Hindi siya proud o committed sa role niya bilang asawa o ama na may responsibilidad magtaguyod ng kinabukasan. Number 15, mahilig sisihin ang ibang tao o external factors. Kapag may problema sa pera o trabaho, laging may sinisisi, gobyerno, boss, panahon, pero hindi siya gumagawa ng paraan. Number 15, hindi nag-iisip ng backup plan. Halimbawa, walang contingency plan kapag nawala ng trabaho, nagkasakit o may emergency. Number 16, ayaw mag-usap tungkol sa problema. Kapag pinag-uusapan mo ang savings, future plans o paghahanda, tinatanggihan niya o napipikon siya. Number 17, ayaw makinig sa advice o guidance. Kapag tinuturuan mo o ng ibang tao paano magplano, like for example, financial advisor, magulang, kaibigan, allergic siya o napipikon agad. Number 8, short-term thinker. Laging nakatingin lang sa ngayon. Paano mag-enjoy today? Paano makaraos today? Pero walang vision para sa 5, 10, 20 years from now. Kaya na nga mga kaibigan, sana nakatulong ang mga signs na ito para maging mas aware tayo sa mga bagay na hindi natin madalas napapansin.
Tandaan, hindi masama ang magtanong at magplano para sa kinabukasan kasi deserve nating lahat ang isang buhay na sigurado at masaya. Kung nagustuhan mo ang video na to, don't forget to like, subscribe, and click the bell para updated ka sa mga susunod nating usapan. Stay strong, stay smart, and always choose growth. So the next one, bye!